Hanap po ba ay masarap na timpla ng banana muffins? Hello mga manay, muli ako po ang inyong madiskarting nanay at ngayong araw, tara magbe-bake po tayo ng moist at yung ganito yung may chunky banana na pwedeng-pwede mong pagkakitaan. At kung wala kang oven ay pwedeng-pwede rin tong i-steam kaya pwedeng-pwede ka nang kumita at pwedeng-pwedeng pang merienda o baon ng ating mga chikiting. Kaya wag na natin patagalin, tara na at atin ang umpisahan. At bago nga tayo mag-start, i-flex ko muna sa inyo itong aking nagmamagandang KitchenAid baking set mga manay. Na-order ko lang to online. Bali, available to sa SNR kung member kayo doon. Kaso nga lang, kahit member ka na, wala ka nang mabibilhan kasi sold out na. Halos meron na lang sa mga online seller, kaya pwede kayong mag-order sa kanila. Bali, may kasama na tong measuring spoon, measuring cup, mixing bowl, at yung utility mixer. So, eto na nga yung ating nagmamakaawa ng mga saging na gusto nang magpaluto. Bali, ganitong saging mga manay yung kailangan natin para sa ating banana muffins ngayon. So, kailangan yung ganito kahinog, yung nangingitim na kasi mas moist yung ating magagawang banana muffins kapag ganito yung saging na ating gagamitin. Bali, 7 piraso nga po pala to na medium size ang sukat. So, lumalabas naman po sa aking screen yung mga kompletong sangkap o sukat na aking ginagamit dito. So pagkatapos natin mabalatan yung 7 peraso ng saging na lakatan, lakatan po ito mga manay ha, pwede rin kayong gumamit ng saba, pwede rin po ang latundan, pwede rin po yung kulay berde na nabibili sa palengke, pwede po yon. Pero mas mainam po kapag ganito yung hinog na hinog. Then pagkatapos mabalatan ay dudurugin po natin. Pwede kayong gumamit ng tinidor, pwede rin po kayong gumamit ng blender. Pero kung gusto nyong merong buo-buo chunky na saging, wag nyo masyadong durugin. Yung ganito lamang po, katamtaman lang yung pagkakadurog. Meron siyang buo-buo na makakain tayo sa ating ibibake mamaya. Then once na okay na, susundan naman natin ang paglalagay ng 1 1/4 cup ng wash sugar. Pwede rin kayong gumamit ng brown sugar. Then susundan natin yan ng 2 piraso ng medium size ng itlog. Then mix ulit natin. So dito, maglalagay tayo, magmimix para makita nyo ng tama yung bawat sukat ng aking nilalagay na sangkap. Pagkatapos mahalo, maglalagay tayo ng 1/2 cup ng canola oil. Pwede rin po ang vegetable oil, pwede rin po ang palm oil. Then 1 teaspoon ng French vanilla, ang gamit ko ay Flavor Aid mga manay. So bali 1 teaspoon lamang po yun, konti lang kasi yung aroma nito ay talagang napakabango na lalo na kapag nagbe-bake na kayo. Then mix lang ulit natin. Sunod naman maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng asin, 1 teaspoon ng baking soda, 2 teaspoon ng baking powder. Mas mainam na meron kayong sukatan para po maiwasan na magkamali at the same time makuha natin ng tama yung resulta ng ating ibibake. Then mix lang ulit natin. So nakikita nyo may buo-buo pang mga saging, mas mainam yun. At dito maglalagay muna tayo ng 1 cup ng all-purpose flour. Then, sasalain po natin. Bali, 2 cups po na all-purpose flour ang kailangan natin dito. So, hindi ko muna pinagsabay-sabay para mahalo po natin ng maayos para hindi naman siya ma-overmix at maiwasan na merong buo-buo pang harina sa ating butter. Pagkatapos natin yan mahalo, saka ulit tayo maglalagay ng another 1 cup ng all-purpose flour. So, wag nyo pong lalahatin ang paglalagay. At mas mainam na sasalain ng maigi ang harina na gagamitin. So, ayan, nasala na po natin. Ito yung pangalawa. Then, mix lang po natin. At kung mapapansin nyo, ayan, sobrang lapot neto mga manay, no? So, dito mag-add tayo ng 1/2 cup ng evaporated milk. Pwede rin po ang fresh milk. So, nasa inyo kung ano yung gusto ninyo, kung ano yung meron dyan sa kusina ninyo. So, evaporated milk yung aking nilagay dito. Then, mix lang po natin ng maigi. At habang hinahalo natin to at nag-aayos tayo, mas mainam na naka-preheat na yung ating oven na gagamitin or yung ating steamer. So, once na okay na, set aside muna natin yan. Ito na yung pang toppings natin. Pinaghalo-halong almonds, walnuts, raisins, chocolate chips. Then, mix lang po natin yan. Ito naman po ay optional. Kung ayaw nyo na may pang toppings, okay lang kahit wala. Then, gagamit tayo dito ng molder na ang cupcake size nito is number 4. Malaki-laki to mga manay. Then, maglalagay na tayo ng ating butter. So, ayan. Hindi na po ako rito naglagay ng cupcake liner kasi non-stick naman to. At pangalawa, wala akong sukat ng cupcake liner niya dahil malaki nga po itong gamit kong pan. Then, naglagay na tayo ng ating
banana butter, no? So dito maglalagay lang po ako ng pinaka parang pa-cross sa gitna ng ating butter para po maganda yung alsa. So sinasawsaw ko siya sa mantika, then saka ako naggaganito. Yan. So ito po ang kagandahan nito, maganda yung alsa. Pero yun naman po ay optional. Kahit wag nyo naman pong gawin yun, ay okay din naman. Pero para sa akin, may kita nyo kasi yung resulta niya mamaya kapag nag-bake na tayo. Then saka natin yan lalagyan ng ating mga pang-toppings sa ibabaw. Again, itong pang-toppings is optional ha. Pwedeng wala, pwedeng meron. At kapag tapos na tayo maglagay ng ating toppings sa ating banana muffin, so pwede na natin tong i-bake sa ating preheated na oven na 180 Celsius ang init. So mas mainam at huwag kakalimutan na dapat naka-preheat ang oven na gagamitin. I-bake po ito ng 25 to 30 minutes hanggang sa makita nyo na golden brown at luto na po yung inyong banana muffins. At ito na yung kanyang itsura, mga ilang minuto pa lang yan mga manay at okay na yan. Then pwede na natin yan hanguin dito sa ating oven. So ang laki ng oven ko, 2 pirasong tray lang yung aking niluto. So dahil pang merienda lang naman to dito sa amin, kaya naman solved na naman ang mga bata dito sa bahay. At eto na nga po mga manay, ang ating banana muffins na overload sa toppings na I'm sure ko na hindi kayo mahihirapan sundan dahil madali lang din naman yung step by step na aking pinakita at pwedeng-pwede yung pang negosyo to ngayong bare month mga manay. Kita nyo naman kapag in-slice mo or kinat mo, ayan may kita mo yung pagka-chunky na mga banana sa loob. Tapos super moist at balance lang yung tamis. Tapos saktong-sakto ng combination ng ating toppings na chocolate chips, then nuts sa ibabaw. So muli ako po ang inyong madiscarding nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Sana po ay nakatulong tong aking panibagong recipe.